Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang host ng programang Opinyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon ng programang Opinyon sa Danilo Dizon TV. Atin pong magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon ng programang Opinyon sa Danilo Dizon TV. Atin pong pag-usapan yung impeachment ni VP Sara. Kaya nga ayaw kong matuloy yan kasi ayaw ko rin matanggal yun kasi dati ko rin kaibigan yan, baka naman nabigla lang yung tao. So ibig sabihin doon pa lang pwedeng guide na yun ng mga boboto tama po ba? Paano yung kakampi pa ni Sara? So wala mangyayari, pwede natin isipin wala mangyayari, panalo na yan si VP Sara. Panalo na, ibig sabihin absuelto. After all, lahat naman tayo nagkakasala lahat naman tayo nagmumura pag nagagalit, totoo yun. Kaya lang may batas publicly kasi sinabi ni VP Sara minura niya sa publiko pangit kasi marinig ng kabataan yan. Kumbaga hindi maganda yan. Tinuturo natin na magandang asal sa eskwelahan yung mga kabata yung GMRC, gumalang, wag magmura sa matatanda, wag murahin ng mga principal, mga teacher, mga ganun, wag away. Tapos makikita mo Vice President minura yung presidente, pinagbantaan mo para bang away lang sa kalye, sa palengke o away bata. So sige po, parang naguguluhan din ako kayo na po bahala. Kung maguluhan kayo, di naguluhan kayo. Sana huwag kayong maguluhan. Kasi baka magka-stress lang tayo, ma-high blood tayo. Nako, mauno pa tayo doon sa hatol. Ano mga siyador ako, Diyos ko, bakit tayo? Wag naman, sana, Diyos ko po. Sige, hanggang dito na lang po muna. Ito po yung aking opinion lang. Kayo, mga opinion din kayo. Lagay nyo dyan sa comment section. Muli po, magandang araw. Kayo po ay nakikinig o nanonood sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Pakiusap po, please, in English ko na, pakiclick po yung symbol ng kamay dyan na naka-thumbs up. Pakiclick lang po bilang tulong nyo sa aking YouTube channel. At pindutin niyo rin po yung picture na naka-encircle, lalabas po yung profile, andun yung the word subscribe. Yung pong word subscribe ang naka-spell dyan, walang D sa dulo. Ibig sabihin pag pinindot mo yan, magkakaroon pa lang, doon pa lang magkakaroon ng D sa dulo, past tense na. Ibig sabihin
pag pinindot niyo yan, madagdag kayo sa mga maniniwala kayo sa isang vlogger sa kanyang mga sinasabi. Meron kayong tiwala, paniniwala sa mga sinasabi, no? O kayo naaliw o kayo natuto. So ganun lang po. Maraming salamat po muli at God bless. Pagkaiba ng regular court at saka ng political ay sa regular court po, yung pong mga judges ay mga pumasa ng bar. Talagang ang pinag-aralan nila ay nasa law books. Sa law books po, meron dun po yung mga iba-iba mga kaso at nandun din yung mga parusa. At matindi pag sa court, sa regular court, doon hindi pwedeng samblay yung mga judges kasi meron silang guide. Pag binasa nila yung article section, word for word, yung akusado hindi makakaligtas kasi doon sila hahatulan according to section o article section, gano'n po yun, no? Maliwanag po doon, saka nakalagay doon yung parusa, kung ilang taon makukulong. Hindi kagaya ng impeachment na di umano ay political issue proceedings, ay hindi masyadong hinahanap doon yung tungkol sa batas, sa rules of court, regular court na may sinusundang mga batas. Sa impeachment ay di umano ay depende kung kakampi mo yung nakasalang, kagaya nung inimpeach na si Corona, dating Supreme Court chief na Supreme Court Corona, ay gumulong daw ang pera dyan. Di umano pwede rin siguro mangyari dito sa Senado yan. At hindi pa yon. Ilan ba dyan yung mga Maka Duterte? Ang sabi nila, hindi mahalaga dyan yung nagawang kasalanan kasi pwede pang pag-usapan yan depende rin kay Bibi Sara kung sa palagay niya marami ang o konti lang yung sasuporta sa kanya, baka mag-resign siya. Kasi kung mag-resign siya, pwede pa siyang tumakbo ulit sa 2028. Hindi ko lang alam pag nag-resign siya sign of guilty ba yun? Hindi naman siguro kasi nag-resign na nga yung tao ang impeachment ay magtanggal kung nag-resign yung tao, hindi po natin alam kung sa takbo ng impeachment na nag-resign yung may sa pagre-resign pagtakbo ba yun? Pwedeng sabihin na tumakbo, guilty.
Ganun ba yung kayang rules pag nag-resign? Guilty. So, hindi, sana ganun ang batas. Hindi pwede mag-resign. Kaya lang, may lusot eh. Kung marami siyang kakampi dyan sa Senado, pwede siyang ma-absuelto, not guilty. Kasi hindi nga yan regular court eh. Depende sa halimbawa, si Bongo, Senator Bongo, sa palagay nyo, paboto yan ng guilty. Kahit alam nila nagmura, nagbanta sa Pangulo, sa asawa, minura ang presidente, yung asawa, pati si Speaker Martin Romualdez. Sa palagay nyo, pag hindi buboto yan ng guilty, may kasalanan yung mga yan. Matatanggal ba sila sa pwesto? Elected yung mga yan. So, dyan po, malaking issue dyan. Pag lumalabas yung impeachment, depende sa kakampi, sa boto ng kakampi, hindi sa merito. Hindi kagaya sa regular court, kung may kasalanan ka, babasahan ka ng article, section. Sa impeachment, hindi. Ang tanong dyan, what mo minura? Bakit mo pinagbantaan? Kung masasagot ng maganda yan, parang din barangay lupon, pinagkakasundo lang yung dalawang nag-aaway. Di ba magkasama yan dati sa unity team, si BBM saka si Sara. Panduli parang nagtampuan, nag-aaway. Baka ganun lang yan parang pwedeng ayusin pag inayos ba yan, pag nakakuha siya ng maraming kakampi, balita ko 8 lang ang kailangan niya absuelto na siya. So hindi kasi tinitignan dyan kung nagmura siya, nagbanta siya, hindi po tinitignan yan. Ang tinitignan dyan kakampi. Natandaan niyo sa Quadcom, parang nangaaway si BP doon. Sabi niya wala daw siyang kakampi doon. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya kasi wala doon. Sa pwesto si Duterte, di wala na yung ICC na yan. Wala na yung mga kaso ni BP Sara. Wala na lahat yan. Baka yun lang naman ang gusto nila mangyari. Pero kalokohan na yung hindi maimpis yung ating si BP Sara. Kung dahil lang sa marami siyang kakampi Senado, ma-absuelto siya. Sayang. Hindi pala maganda yung impeachment. Kasi paramihan lang ng palang kakampihan, wala tayong justice makukuha pala dyan. Kampi-kampi lang pala. Sayang. Hindi pala lalabas ang katotohanan, yung nagkasala, dapat hatulan. Hindi ganon. So abangan natin kung ano mangyayari, pero ma-absuelto o hindi, dapat maging matatag yung ating Pangulo, at sana manatiling loyal yung mga namumuro ng forces saka ng PNP.